Nang lingunin ni Nelia ang anak na si Elian ay napailing na lamang siya. Ni hindi man lamang itinago ng 19 anyos niyang dalaga ang disgusto sa nakikita. Pwede naman kasing sa bahay na lang ni na Christine ako magpasko at New Year eh. Nakabusangot na wika ng anak niya. Ang tinutukoy ay ang best friend nito. Tsaka kayo lang naman yung atat na atat magpasko sa wilderness. At kung bakit kasi kailangan pa akong isama dun. Ay, para namang napakalayo talaga ng Quezon. Hindi niya napigilang tugon. Tsaka ngayon lang naman. Hayaan mo't sa susunod na taon bahala ka na kung saan mo gustong makipasko. Narinig pa niyang bumubulong-bulong ito nang magdabog paakyat sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Napabuga na lamang ng hangin si Nelia habang sinusundan ng tingin ang anak. Naalala niya ang kabataan kay Elian. Ganoon din siya karebelde sa nanay Leticia niya, kaya hayon tuloy ang napala niya. Nagkaroon siya ng anak na kasing pasaway ni Elian. Hindi naman niya pinagsisisihan na nagkaroon siya ng anak sa edad kung saan dapat sana ay nagtatrabaho muna siya ng maigi. Ang pinagsisisihan lamang niya ay ang napili niyang maging ama ng kanyang dalaga. Hiling lamang niyang hindi magmana kay Freyo si Elian. Nakabusangot si Elian habang nakamulaglag sa kisame ng silid na kanyang napili. Naiinis siya sa mami niya dahil pinilit kasi nito na magpasko sila sa Quezon Province. Ano naman kasi ang gagawin niya roon? Wala siyang kakilala sa bayan ng kanyang ina dahil buong buhay niya ay hindi naman sila nagpunta roon. At ewan ba niya kung kailan patay na ang lola Leticia niya na hindi niya nakilala ay tsaka patila gustong kumonekta rito ng kanyang ina. Kung kaya't napabulong na lamang siya ng "What a hypocrite!" bago inilabas ang cellphone at nag-Facebook. Ngunit napamura na lamang siya nang makita ang letrang E na nasa signal bar sa screen. Inipit niya ang mga asar na tili sa una na pinatong niya sa kanyang muka. Hindi na rin naghapunan si Elian ng gabing iyon. Ibig niyang ipakita sa ina ang rebelyon sa pagsama sa kanya sa backwards na bayan na iyon na niwalang signal ng cellphone. At ang nakakainis lang ay hindi siya sinuyo ng mami niya. Tuloy ay hayon siya at kumakalamang sikmura sa 10 oras ng gabi. Gutom na nga yata siya kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang naririnig. Hindi na lamang sana niya papansinin ang paglalaro ng kanyang pandinig, pero parang palapit ng palapit ang tunog na naririnig niya. Bumangon si Elian at nag-focus. Lumalakas nga ang tunog at nagmumula iyon sa labas. Bumaba siya ng kama at sumilip sa jealousy na yari sa kahoy. Lalong lumakas ang tunog at na-realize niyang panalangin ang kanyang naririnig. Bigla siyang kinilabutan. 3:00 ng madaling araw ayon sa kanyang cellphone. Maya-maya ay nakita niyang sumulpot mula sa isang kanto ang isang grupo ng mga kababaihang tila may edad na. May tangan na kandila ang bawat isa sa kanila. Nagdarasal ang mga ito kaya nahinuha niyang nagpoprosesyon ang mga iyon. Pero napatigil siya sa isiping, prosesyon sa 3:00 ng madaling araw? Binilang niya ang mga babae. 6 ang mga ito. Tangina, anong klaseng trip yun? Ganito ba ang tradisyon sa bayan ni na Lola Leticia tuwing malapit ng Kapaskuhan?
hanggang sa napaumis siya sabay bulong. Weirdos. Sa gulat niya ay huminto sa paglalakad at pananalangin ang mga ali. Walang ano-ano'y sabay-sabay na tumingala sa direksyon niya ang mga ito. Wala sa sariling gumilid siya sa tabi ng bintana upang hindi siya makita ng mga ito. Pigil na pigil niya ang matawa. Baka kasi marinig pa siya ng mga iyon at mainsulto at pagkatapos ay isusumbong siya sa mami niya. At mapapagalitan na naman siya panigurado. Naiikot na lamang niya ang mga mata bago lumundag sa kama para pilitin ang sarili na matulog na. Oras na naman na. Hapon na nang nagising si Elian kinabukasan. Kung hindi pa nga siya kinatok ng mami niya ay baka dire-diretso pa ang kanyang tulog. Wala ka nang itutulog niyan. Ng mami niya. Magsisimba pa tayo bukas ng maaga. First day ng Misa de Gallo. At nakasimangot na bumangon siya at ikaw na lang. Elian naman. Fine. At naglakad na siya patungo sa kusina para maghanap ng makakain. Sumunod naman sa kanya ang mami niya at sinabing ubusin niya ang pagkaing natatakpan sa mesa. Ang sabi pa nito ay subukan niyang makipagkilala sa ibang kabataang kapitbahay para hindi naman siya mainip, pero hindi na siya tumugon. Bukod sa abala na siya sa pagkain ay ayaw talaga niyang makihalubilo sa mga tao roon. Para saan pa ang pakikipaglapit niya sa mga iyon gayong hindi naman sila magtatagal doon. Pagkatapos mong kumain, tulungan mo ako magkabit ng mga Christmas decors ha. Hirit pa ng kanyang ina pero hindi pa rin sumagot si Elian. Tutulungan naman niya ito. Wala lang naman kasi talaga siyang choice. At bilang wala ngang choice ay napilitan na rin siyang makipagkwentuhan sa ina. Hanggang sa nabanggit niya rito ang tungkol sa 6 na may edad na babaeng nagpuprosesyon sa 3:00 ng madaling araw. Halatang nagulat ang mami niya at nito ay baka nananaginip lamang siya. Subalit sagot niya ay, hindi. Akala ko nga rin gutom lang ako kaya may naririnig akong nagdarasal. Pero pagsilip ko talaga doon sa bintana, kitang-kita ko sila. Hindi ko ang maintindihan ang dasal nila. Baka local dialect, Elian. Tagalog lang din ang salita ng mga tiga rito. Baka Latin ang ibig mong sabihin. Ewan ba? Hindi naman din kasi siya tunog Latin sa pandinig ko eh. Basta, ang creepy kaya. Umalis na kaya tayo rito? Hirit pa niya. Nagtaas lamang ng kilay ang mami niya. Pagkatapos ay sinabihan siyang kailangan talaga niyang magsimba para layuan siya ng kung ano-anong nakikita niya. Napaumis na lamang siya at hindi na pinagpilitan pa ang kanyang palagay. Hanggang sa lumipas ang maghapon at magdamag, hindi na nga nakatulog pang muli si Elian hanggang sasabihan siya ng mami niya na kailangan na niyang maghanda. Papunta na sila sa simbahan para sa Misa de Gallo. Naglakad lamang sila patungo sa simbahan. Ayos lang sa kanya kahit may kalayuan. Paano ba naman kasi sa wakas ay nakasagap na ng signal ang kanyang cellphone. Nakapag-post na rin siya sa Facebook at IG. Nakapag-chat na rin siya sa kanilang GC at nakakwentuhan ang kanyang mga kaibigan. Ang mami naman niya ay nakasabay sa paglalakad ng ilang dating kakilala. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito dahil busy siya sa kanyang phone. Elian, mag-focus ka naman sa misa. Narito na tayo ha. Untag ng mami niya nang papasok na sila sa simbahan.
Nagpaalam na siya sa mga kaibigan sa GC saka binulsa ang cellphone. Anya sa sarili ay maglalakad-lakad na lamang siya mamaya para makasagap pa ng signal. Tulala lamang siya sa buong durasyon ng misa. Nakikinig siya pero walang pumapasok sa kokote niya. Ginagaya lang niya ang ginagawa ng kanyang mami. Luluhod kapag lumuhod ito. Tatayo kapag tumayo ito. Uupo kapag umupo ito. Boring. Inip na siya. Hanggang sa dumating ang bahagi kung saan wiwisikan na sila ng holy water. Natatawa pa nga siya sa simula dahil nai-imagine niya na baka umusok siya sa oras na matamaan ng banal na tubig. Napapikit na nga lang siya nang tamaan siya noon sa muka at nabitin ang kanyang pagtawa ng pagdilat niya. Nagbago ang tingin niya sa ilang dumalo ng misa. May mga nilalang na nakabihis damit ng tao, ngunit hindi naman mukhang tao. Mayroong mukhang kambing na may 8 mabiberdeng mga mata. Mayroong mga mukhang isda na may sungay ng kalabaw. May mga hindi niya maipaliwanag sa kapangitan. May mga saksakan ng ganda. May mga taong duguan at mga kulang ang bahagi ng katawan. Natigil ang lahat ng ganap sa simbahan nang pumailan lang ang makabasag tengang tili ni Elian. Pagkatapos ay bigla siyang bumagsak sa malamig na sahig. Kamuntik nang mapalundag si Nelia nang biglang suminghap at bumangon si Elian. Noon ay nasa ospital ang kanyang anak. Ang hinala ng mga doktor na tumingin dito ay dala ng puyat kaya't nawalan ng malay sa simbahan si Elian. Agad siyang tumawag ng doktor at hinamig ang anak na nanlalaki ang mga mata pero nang lumingon ito sa kanilang dalawa ng doktor ay napatakip ito sa sariling mga mata. "Ma'am, anong nangyayari?" Umiiyak na tanong ni Elian. Dahil sa paghihisterical nito ay nakatawag na sila ng atensyon ng mga bisita, pasyente at staff ng ospital at sabay-sabay na sumilip ang mga ito sa pinto. Tila naman masisiraan na ng ulo si Elian sa labis na pagpalahaw nang makita lalo ang mga taong nakatingin sa kanya mula sa labas. At ang isinisigaw nito, "Halimaw! Halimaw! Mga demonyo! Mga demonyo!" Habang nakaturo sa mga miron. Napaiyak na lamang si Nelia. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Ang iba pa nga ay nagsasabing nagdodroga ang kanyang anak. Nasisiraan daw ng ulo kaya kung ano-ano na rin ang sinasabi. Pero alam niya ang totoo. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Mukhang nagmana nga si Elian sa ama nitong si Freyo. Nang magtungo si Nelia noon sa Maynila upang magtrabaho ay tsaka niya nakilala si Freyo. Nagkamabutihan sila kahit gayon na lamang ang pagtutol ng kanyang ina. Ayaw nito kay Freyo dahil hindi raw niya lubusan pang kilala, pero dahil sa kapusukan ay hindi lamang niya basta sinuway ang ina. Ibinigay pa niya ang sarili kay Freyo. Nang magbunga ang nangyari sa kanila ay tsaka lamang ipinagtapat ng lalaki ang totoo nitong pagkatao. O kaya
ay ang pagka-maligno. Tunay raw siyang minamahal nito at ibig siyang makasama habang buhay, kapiling ang kanilang anak. Pero paano naman siya maniniwala rito, gayong buong panahon ng kanilang relasyon ay naglihim pala ito sa kanya. Nakipaghiwalay siya kay Freyo. Pinayagan siya nito na solong palakihin ng kanilang anak sa kondisyon na pagtuntong nito ng edad na 20 ay ipagtatapat niya kay Elian ang katotohanan. Ayaw niya. Kaya hayon at pinaniwala niya si Elian na magpapasko at bagong taon lamang sila sa probinsya. Ngunit ang totoo, doon na sila maninirahan upang matakasan si Freyo. Nalalapit na kasi ang ika-20 kaarawan ni Elian at nangangamba siyang balikan na ito ng ama. Ang akala niya ay ligtas na sila sa probinsya dahil napakaraming albularyo at antingero ang maaari nilang hingian ng tulong sa Quezon. Ngunit hayon na nga, mabilis na nakakilos sina Freyo. May hinala siya na ang 6 na matatandang nakita ni Elian na nagpuprosesyon ay mga kauri ni Freyo at sinadyang magpakita ng mga iyon upang magpakilala sa kanyang anak. Hanggang sa inuwi na ni Nelia si Elian. Ayaw niyang ipagdiwang nilang mag-ina ang kapaskuhan sa ospital. Nakapiring ang mga mata ng dalaga dahil natatakot ito sa mga nakikita. Sinubukan ni Nelia na humingi ng tulong sa mga albularyo, ngunit walang makapag-alis ng anang mga ito'y sumpa ng 6 na matatanda sa pagtatawa ni Elian sa mga ito. Sa bawat araw na nagdaraan ay nakikita pa rin ni Elian ang totoong anyo ng mga maligno at engkanto na nakikihalubilo sa mga tao. Ang mga nakita ng dalaga sa simbahan ay ang mga nilalang na niyakap na ng tuluyan ang pagiging tao at pananampalataya sa Diyos, kung kaya't nakukuha ng magsimba ng hindi nasasaktan. Gayunpaman ay natatakot pa rin ito. Anak, ani Nelia kay Elian na noon ay nakaupo sa hapag. Pinipilit nitong kumain kahit nakapiring ang mga mata. Naaawa siya sa kalagayan nito, ngunit wala naman siyang magawa. Okay lang ako, ani Elian. Mas mabuti na sigurong wala ako nakikita kesa naman makita ko ang mga nilalang na yun. Napalunok si Nelia. Hayaan mo't hindi ako titigil sa paghahanap ng solusyon. At biglang napahinto sa pagsasalita si Nelia nang biglang mamatay ang mga ilaw at humangin ng napakalakas. Napayakap siya kay Elian na yumakap din kaagad sa kanya habang tarantang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nang pabalagbag na bumukas ang pinto sa kusina at ganoon na lamang ang hilakbot ni Nelia. Isang nilalang na may matabang pangangatawan, pahabang ulo at nanlalagkit na buhok ang naroroon. Kumusta, Nelia? Anito. Sino yan? Kabadong tanong ni Elian. Si Nelia naman ay napigilan na lamang sa nakikita, lalo na nang lumapit iyon sa kanilang mag-ina. Hayaan mong magpakilala ako sa iyo, Elian. Maligayang Pasko nga pala sa iyo, aking anak.